Sige po, maaari po magminsan pa nga po. Patiin nyo nga po yung katabi nyo na, salamat kapatid! Ako'y masaya nandito ka. Ayan. Itian nyo nga po kasi mamaya galing po yan sa maghapon na trabaho. At dito po ay ma-encounter niya yung isang pakiramdam na napahinga siya sa kanyang tahanan, sa kanyang mga pamilya. Di mo ba? Amen. Iba po kasi, no? Bilang giant people, isa pong marka ng pagiging giant is tagapapati ka kahit saan ka makita. Ano po? Amen po ba? So, salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito. Tayo po nabiyayaan ng pagkatiwalaan muli at sa Diyos ang papuri. Kaya po, ngayon po, ayan, bilang ating topic for today, hindi ko na po kakatagalin, nandiyan na po, love in action. Kaya nga sabi ko po kanina, we will apply what we heard this month. So, ito po yung nilagay sa akin ng Lord sa puso ko kasi ang panalangin ko po for welcoming 2026 is, Lord, increase my capacity to love. Yun po yung nais ko po kasi alam ko po, sa dami po ng pinagkakatiwala ng Panginoon sa akin, hindi pwedeng hindi siya gagawin ng walang pagmamahal. Diba? Sabi ni Lord, do it, everything that you do it all through your love. Diba? Sabi nga po. Kaya po, tayo po bilang mga karamihan po dito, mga workers, leaders po, puhunan po natin ang puso natin, ang pagmamahal po natin sa iba. Amen po. Kaya napakainam po na mapag-usapan po natin ito. Noong nakaraang Friday po na ibahagi po sa atin ni Tito Nestor, yung mark of a disciple. At isa po doon is, we are loving one another. Yan. Hindi po pwedeng alisin yun sa pagiging isang disciple na magmahal. Yes, we love God. No? Vertically, we love God, and dapat may horizontal application, which is our love to one another, no? Kaya po, dito sa Book of John, kung bubulayin po natin, talagang puro pagmamahal po ang tinatalakay ni John. Bilang isa sa mga disipulo ng Diyos na malapit sa kanyang puso, ano po? Kaya po, dito po, meron po ako sa inyo po kwento. Kilala niyo po ba si Mahatma Gandhi? May ano po, ayan. So, si Mahatma Gandhi po, siya po isang Indian leader. Ayan. So, kwento ko lang po ng bahagya ang kanya pong background. Si Mahatma Gandhi po ay isa pong activist and kilala po natin napakarami po siyang prinsipyo tungkol sa buhay. Ano po. At nung kanyang kabataan, siya po yung nag-aaral ng law. Nabigyan siya ng pagkakataon na siya yung makapag-aral sa London. No? And through that journey niya, sa kanya pong pag-aaral ng law sa London, merong nagbahagi sa kanya ng salita ng Diyos. At through that, nagka-interest po siya na basahin ng Biblia. And alam niyo po, siya po ay talaga pong nahook doon sa katuruan ni Lord. At isa sa nabanggit na pinaka-favorite niya is yung Sermon of the Mount ni Lord Jesus. Kasi doon po nakuha ni Mahatma Gandhi yung teachings about humanity. At sobra pong ina-idol niya si Jesus. And he's very amazed with the life of Jesus, no? Sabi nga po niya si Jesus daw po ay great teacher of humanity, no? Kasi yung mga alam naman po natin yung katuroan sa Sermon on the Mount, di ba? It talks about how we are dealing with other people, no po? At doon po siya na-focus. At nag-decide po siya, nung siya po napapractical na ng law, nagpunta siya sa South Africa. Yan, sa South Africa, dahil nang gusto niyang lumago pa sa pagkakaunawa niya sa Panginoon, hindi siya na-content na nagbabasa lang siya sa ng Bible, no? Gusto niyang makihalubilo sa mga kapwa mananampalataya, sa mga Kristiyano to be specific. No? So sa South Africa, there's a Christian church. No? And then one day, naisipan niyang dumalo dito sa church na ito. At pagdating po niya doon sa pintuan ng simbahan, sinalubong po siya ng isang church elder. Sabi ng church elder, "Why are you coming here?" Kafir. Kafir is, ang language nila is a Black African. So, sabi nung church elder na yun, "Get out! Why are you here?" Na-shock ngayon si Mahatma Gandhi. No, hindi siya pinapasok. It's all because of his color, of his skin color. And doon po niya nasabi to,
I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Kilala niya si Jesus eh. He knew how Jesus welcomed the people. Bakit ganun? Bakit iba yung application ng yung mga alam kong Kristiyano? No? So sometimes, one way or another, tayo po minsan ay maaring nakapagtulog din ng katisuran sa iba, no? Lalo po sa mga non-believer, paano po? At sabi nga po doon, nothing has turned people off from Christianity more than the Christians. And in contrary, nothing attracts more than a Christian. Amen po. So, nasa sa atin po pala yun, no? Kaya po, mainam po na pag-aralan po natin ito to apply the love that God has deposited to our hearts, no? Kasi every day, we are encountering a lot of people sa loob na palang ng pamilya, sa loob ng church, outside the church, no? And dito po, nais ng Panginoon, in-expect po ng Lord na tayo po'y maging daluyan ng kanyang pagmamahal. No? And I pray today that we are being reminded by the Lord na hindi lang po tayo Christians, mga kapatid. We are disciples. We're going to our secret place, meeting the Lord. We are the disciples that is devoting ourselves to the Lord, taking up our cross daily. We are the disciples who are denying ourselves. Hindi lang tayo Christians, tayo disciple na hindi nagko-conform sa pattern ng mundo. Na tayo sana mga Kristiyano, na hindi lang Kristiyano, but we are disciple, no? In providing, in extending the love that the Lord gave to us. Amen po ba? Kaya po, panalangin po natin ngayon, nawa po, magrayma po sa atin yung mga salita ng Panginoon at ito pong sinare niya or sinulat ni John sa kanyang salita, no? So, today, let's learn the practical applications of love in action. Amen. Sino po ba dito may struggle pa sa pagmamahal sa iba? Ako mataas na mataas. Ako lang po, sobra ako nag-struggle, to be honest. Kaya ako ito po yung gusto kong pinag-aaralan kasi Lord, I want to enlarge my heart, Lord. Gusto kong lagyan po yung puso ko. Kasi yun lang puhunan eh. Wala tayong ibang puhunan. Amen po. Kaya po nawa po, itong pag-aaral na to, hindi lang po ito nagkakataon. Hindi lang po ito kapag kaya ko. No way, it's intentional. We are to intentionally act it out. Because love is an action word. Hindi lang siya noun. Hindi lang siya adjective. It's an action word. As we all know, 1 Corinthians chapter 13, all 15 words there are all action word. Patient, kind, lahat po yun action word. Na po. And according po sa 1 John 3:18, sabi doon, dear children, let's not merely say that we love each other. Let us show the truth by our actions. Amen. Kaya po dalawa lang po itong practical application na ito na po. Nawa po ay ang banal na spirit po ay mangusap po sa atin. Una po, have the right perspective of love. Yan. Doon sa verse 10, sa ating pong key verse, this is love. Ayan. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Una-una po is, this is love. Marami pong naghahanap ng pagmamahal, ng tunay na pagmamahal sa mundong ito. Amen? Sino po dito? Ako po nung bago po ako maging Krisyano, ito po hinahanap ko because I'm a product of a broken family. And talaga po struggle ko po maghanap ng tunay na pagmamahal. Pero salamat sa Panginoon, talaga po palang hindi po siya, gagawa po siya talaga ng paraan lagi para makuha mo, maramdaman mo, matanggap mo yung pagmamahal na inaalok niya sa bawat isa. All people, no? Kaya po ngayon po, ito pong sinasabi ni Apostol John, this is love. Ito yung totoong pagmamahal, no? Sa gitna ng marami pong pagtatanong, paghahanap natin ng totoong pagmamahal, ito po yun. Ito yung katotohanan. Na bago po tayo makapagmahal ng tunay sa iba, kailangan po malalim po sa atin ito, mga kapatid. God is love.
Amen. God is the definition of true love. 1 John chapter 4 verse 8, no? Sabi po doon, whoever does not love does not know God because God is love. Amen. Tunay naman po talaga. Si John, define niya ang love from what is the true love, which is our Lord. And the source of love, upang maunawaan po natin ito, hindi po natin titingnan yung sarili natin na pinanggalingan ng pagmamahal. Because bago pa man tayo makapagmahal sa iba, there is God that planted that love to us. That we may be able to love other people. No po? So, the source of love is our Lord. Sabi po doon, di ba? But God, He loved us. Hindi po tayo muna nagmahal sa Panginoon eh. Di ba? Sabi po niya, we love because He loved first. He first loved us. Amen po. Ang tunay po, wala naman po talaga naghahanap sa Diyos. Wala naman po talaga naghahanap sa Panginoon unless that love from the Lord will be planted in our hearts. Di ba po, nung tayo po bago maging Kristyano, bago makakilala sa Panginoon, di ba, hindi po natin gusto yung mga gawain ng Diyos. Hindi po natin gusto yung pagbabible study. Hindi po natin gusto yung mga, lahat ng patungkol sa Lord. Parang sa tingin natin parang hindi ito important thing sa buhay natin. Kaya po, ang totoo, ang Diyos, the moment na nakakilala tayo sa Kanya, tinanim niya na po yun sa puso natin. And that activate our ability to love Him and to love other people. So, wala po talagang galing sa atin. Maski yung pagmamahal na meron po tayo, galing po sa Kanya yun. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya ito po yung pinaka-ebidensya po ng pagmamahal Hindi po, si Lord, dapat maging mabuti ka muna bago kita mahalin. Parang tayo po, Parang kapag, ang bait niya sa akin, parang gusto ko siyang maging friend. Ang bait niya naman sa akin, ang dami naman laging gift sa akin. Hindi po ganun si Lord Sabi niya sa Romans 5:8, diba? Habang tayo po'y makasalanan, siya po'y namatay para sa atin. That's the true evidence of a true love. Hindi po niya hinintay na maging okay tayo, maging mabuti tayo bago tayo mahalin. But the greatest act of love is He loved us before. Even though, despite of, He loved us. Amen po. And act of love, yan. God showed the true act of love. 1 John chapter 3 verse 16, sabi po doon, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers. Ito po yung kaugnay doon sa ating tinanggit kanina sa Romans 5:8, At isa pong greatest love letter sa ating ni Lord is sa John 3:16. Ganda po, 1 John 3:16 at John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ito po yung tunay na pagmamahal. Hindi tinitingnan kung ano yung maibibigay na kapalit. Hindi tinitingnan kung ano yung kalikasan nung tatanggap. Basta nakikita niya yung pagmamahal niya. And that is the act of love that the Lord teaches us. Kaya po, marami po sa relasyon po ngayon, kapag po talaga wala ang pag-ibig ng Diyos, doon sa relasyon, mabilis po mawala mabilis give up, sa mag-asawa, sa magkakaibigan, sa pamilya, Minsan po, kahit nga po sa magulang, nakakalungkot po, kapag lumaki-laki na yung anak, magkakatrabaho na, yung parang bang kaya niya na yung sarili niya. Parang yung pagmamahal sa magulang, kung dati, mama ka ng mama, sad ka. Pero ngayon, pag lumaki-laki na, nababawasan na po. Yung pagmamahal ng isang anak sa magulang, minsan talaga po ang human love po talaga, it is never be unconditional unless there is God. There is God in your heart. So, love that is, even though it's not reciprocated, because that is the love that Christ modeled to us.
Sabi nga po, di ba sa awit, at the cross I bow my knee, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. Amen. Yun po yung greatest act of love ng Lord. At nawa po malalim po sa atin yun. No? Sa pagkakataong mahirap po tayong makapagbigay ng pagmamahal sa iba, balikan po natin yung cross. Yun yung cross, makikita natin kasi dun eh. Yung pagmamahal na pinipili manatili, kahit na masakit, kahit na buhay ang kapalit. Yung kapag nahirapan ka magpatawad, tingin tayo sa cross ulit. Nakita natin yung kasalanan natin na napakalaki, pero pinatawad ng napakabuting Diyos. No? Sa kabila ng betrayal, bakit? Ama, patawarin niyo po sila, hindi po nila alam ang ginagawa nila. That's the genuine, authentic love ng aming Panginoon. Tingnan natin yun, kung si Lord nga eh, di ba? Lahat na ng lahat ng ako, ng pain, naramdaman niya emotionally, mentally, physically, pero He chose to forgive. He chose His love. No? Kapag po nahihirapan na po tayo na sumunod, no? Tingnan natin yung cross. Kasi si Lord, hindi niya po binitawan yung cross. Pinili niyang sumunod. Dahil sa pagmamahal. Hindi niya binitawan yung calling niya. Kahit na nahihirapan na siya. Tayo, konting hirap lang, bitaw na tayo agad. Konting sakripisyo. Pag nahihirapan na tayo ganun, tingin tayo sa Kanya. Si Lord, umiiyak na ng dugo. Nagbabargain sa Ama. Lord, kung pwede po ba ilayo mo yung kopa ng pag-iirap na ito? Pero hindi. Yung kalooban mo ang masusunod. Hindi po niya tayo minahal dahil madali. Minahal po tayo ng Panginoon ng buong puso. Walang reservation. Amen po. Kaya po tayo po, nahihirapan po talaga tayo kapag wala pong pagmamahal ng Panginoon. At hindi po malalim sa atin ito if we don't have the right perspective of love. Kapag ang thinking natin sa pagmamahal ay, basta mahal niya ako, mahal ko siya. Ay, basta meron ako nakuha sa kanya, minabe-benefit ako sa kanya, mahal ko siya. No, it's not the kind of love that the Lord is teaching us. That's called self-love. Kaya po, dami nag-walk umaalis na sa mga relasyon. Pag hindi ka na satisfied, pag ang sakit-sakit na, no? Kaya po nangyari, yung mga loss, nananatiling loss. Yung mga list, nananatiling list eh. Paano tayo mga Kristyano? Wala po tayong ganung pagmamahal. Hindi po natin na-apply yung pagmamahal na pinagkaloob ng Panginoon. Kaya po, look at the cross. Allow Jesus to change our perspective, to renew our mind, to be able to know His will. Amen. So, first practical application is we should have the right perspective. Nawa po, malalim po talaga sa atin ito. Yan po yung pundasyon eh. No? Kapag hindi malalim sa atin ito, lagi lang tayong mapapagod. Lagi lang po tayong parang napipilitan. No? Kaya po, mainam po talaga na magkaroon po tayo ng right perspective dito. And second po is, dalawa lang naman po ito, be persistent in love. Verse 11 and 12, sabi doon, Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Dahil po naunawaan na natin, we have the right perspective of love, no? Ang Diyos po, yan, dahil po sa pag-ibig na tinanim niya po sa atin, gusto niya, dumaloy po ito ngayon sa ibang tao. We are to be the vessel, we are to be the extension of His love, no? As an outward manifestation of our faith, of our love to God, no? Hindi po natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Diyos, and galit tayo sa ating kapatid, no? Sabi nga po nun, di ba? Sa 1 John chapter 3, verse 20,
If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God whom he has not seen. Totoo naman po, di ba? Kung yung kapatid mo nakikita mo dyan, hindi mo magawang mahalin ng buong buo, paano pa kaya yung Diyos na hindi mo nakikita? So, ito po yung nais ng Panginoon, we have to act it out. We have to really practically apply, no? Itong pagmamahal, no? And we are to love one another. Ito po yung utos ng Lord eh. Yan, remember the command. Diba? Sabi po sa John chapter 13, verse 34, diba? Sabi ko ng Panginoong Jesus, I'm giving you a new commandment. Love each other in the same way that I have loved you. Ganda po ng pattern ng Lord, in the same way that I love you. Hindi naman sinabi na love each other lang. Wala nang karugtong. Okay din, basta mahal mo yung isa't isa. Pero the requirement, yung pamantayan, dapat mahal mo siya katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Di po ba? So it's a command. Very specific si Lord eh. No? Ang tanong ko po sa inyo, kapag po ba hindi po tayo nagmamahal sa ibang tao, kasalanan po ba yun? Kasalanan po bang maituturing? Hindi po natin minamahal ang ibang tao tulad ng pagmamahal ni Kristo? Amen! That's the sin of omission po. Dahil pinapagawa ni Lord yun eh, and yet we are not doing it. No po? Kaya po, dawa po, minsan hindi po tayo aware. Lord, nagkakasala na po pala ako na I'm not acting out the love that you want me to express to her, to him, to my sister, brother, to my family. No po? So we should remember the command. No? At nawa po, lagi po tayong ma-remind dito, no? At hindi po natin ito talaga kaya sa sarili natin. Ito po yung talagang talagang kailangan din natin tandaan na po, hindi natin kaya. Kaya po, the more na nahihirapan po tayo na pagmahal ng iba. Kasi commandment yun eh. Two greatest commandment. Isa sa two greatest commandment ng Lord. Kailangan po natin na mapuno ng banal na spirito. Only by the power of the Holy Spirit can we truly sacrificially love the way God wants us to. Diba? 1 John chapter 4, verse 13, sabi po that we know that we live in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. No, ang galing ng Lord, no? Alam niya nahihirapan tayo. Alam niya kailangan natin ng tulong. No? Nagbibigay siya ng command, pero hindi niya tayo hayaan na sa sarili lang natin na gagawin yun. He always gives His helper, no? The Holy Spirit. So, as human, it's very hard for us to give love, to give grace to others, no? Without the power of the Holy Spirit. Kaya po, sabi po ni Apostol Juan, diba? If we love one another, God lives in us, no? And His love is made complete in us. We know that we live in Him and He in us because He has given us His Spirit. Kaya sa pamagitan po nito, tayo po ay mabubunga ng pag-ibig. Amen? And any love po kasi, any love that we try on our own, no, will always have some form of selfishness. Agree po ba kayo? Yung human love, not out of God's love, there's always some selfishness in it. Kahit magpapamilya, kahit mag-asawa, kahit mag-ina, no? Talagang meron selfishness. So, out of the power of the Holy Spirit that gives us the ability to love wholeheartedly, no? We cannot love just like the Lord does. No? Kaya po ganun po kahalaga. Kaya pag nahihirapan po tayo, the more na nalapit po tayo sa banal na Espiritu, the more na nahihingi po tayo sa Kanya na kapangyarihan. Kaya po napaka-importante po itong mga ganitong gawain, mga kapatid. Kasi dito po tayo pinapalakas ng Lord eh. Dito po tayo nire-recharge ng Lord. No? Ang banal na Espiritu pumababa. Hindi lang po para katagpoy ng mga panalangin natin, hindi lang po para palakasin tayo physically, but more especially, He will give us the power to do what He commanded us to do. No? Ang galing po ng Panginoon, no po, tutulungan niya po tayo para maganap ang kalooban niya sa ating buhay. So,
Kaya po ganun kahalaga. So, dito po, nawa magpaatianod lang po tayo sa banal na Espiritu. We are here with the expectant heart, Lord. Whole week ako na dami ko nakasalamuhang tao. Lord, naubos na yung social battery ko. Lord, naubos na yung pasensya ko sa mga anak ko. Monday to Friday, araw-araw nagisingan. Lord, kailangan ko ng lakas mo. Nandito po ako. Barely. No? Ganun po, hindi po niya hinahanap yung perfectong puso. Hinahanap niya yung puso na nagre-repent. Hinahanap niya yung puso na nagpapakumbaba sa kanya. No? Kaya po, para po, pagtapos nito, we are now filled again with a fresh anointing, with a fresh power of the Holy Spirit. No? Para kaya na po natin umarap ulit sa live room natin. Sino po mag-live room bukas? Sino po mag-live room na Saturday, Sunday? Yan. Diba? Kailangan po yun eh. Tayo mga live room leaders, puso po yung puhunan. Maganda po nag-aaral tayo ng mga ituturo natin, pero higit po doon, yung puso na handa na umunawa sa mga live room members, na magmahal sa kanila, abutin sila. No? It's only the heart that can do that. No? Amen. So, if we abide in the Spirit of God, His love finds its goal, no? And has reached its intended full effect and the very purpose of it. No? Sa pamagitan ng pagmamahal ng Panginoon at sa pagsunod natin sa banal na Espiritu, sa paggalaw ng Espiritu sa ating buhay, maisasagawa ang banal na layunin ng Diyos sa atin at sa mga tao sa paligid po natin. Amen. So, through the Holy Spirit, we can do this. Next slide po. We are able to accept others like Jesus. Accept others like Jesus accepts us. John 6:37. Sabi po doon, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Ang Diyos po very welcoming to everybody that will come to Him. And as a church, we are also expected to welcome anybody. Despite anuman po kalagayan niya sa buhay, anuman po yung katayuan niya sa buhay, or even anuman yung kasalanan na taglay niya, we are expected to accept everybody. Diba sabi sa Romans 15 verse 7, ito po yung ang commandment sa atin, accept one another, then just as Christ accepted you. Remember, hindi po tayo qualified. Wala pong isang kaibig-ibig sa atin, pero tinanggap po tayo ng Panginoon. And that should be our motivation to accept other people. Kasi tayo nakatanggap ng biyaya ng Diyos eh. Who are we not to accept everybody? Who are we to reject people? No po? And as a Christian, as a church, as a disciple of God, we are to welcome everybody, no? Just like Jesus accepts, no? Minsan, titingnan natin yung kasalanan ng tao, yung dyan, chismis yan, chismis pa ako niyan. Malay mo naman, yung ability, yung gift niya na yun na magsalita sa ibang tao, magamit po pala yan para sa kalulatian ng Diyos. Paano yan? Pag nakakano pala siya sa paanan ng Lord at nakakilala siya sa Lord, i-chismis niya ng magandang balita, ng mabuting balita ng Panginoon, di ba? So we are thinking in the perspective of, or in the eyes of God. Not thinking on their flaws, on their weaknesses, on their sins, no? Hindi porkit nagkasala yung tao, wala na siyang karapatan, or wala na siyang tanggapin natin, no po? We are rejecting Him. Marami po sa ngayon, no? Yung feeling of, missing out, no? Marami pong nalulungkot na mga kabataan, no? Dahil hindi sila belong. Pero tayo dito sa Jerry de Paro, lahat po, no? Lahat po kabilang. Wala pong grupo-grupo. Lahat po ina-accept natin as our brothers and sisters in Christ. Amen po ba? Malamarin po ba palapakan po natin ang Panginoon? Praise God. Ayan. So we will see other people the way Jesus sees them. At sa oras po na nakikita natin, no? Baka yun nga po tayo minsan, no? Nakikita natin yung kasalanan na gawa niya. Baka tayo po mas dapat na lumapit sa altar. Di po ba?
higit dun sa tao na yun. Amen? Accept and don't cast out. Amen. Number 2, we are to value others like Jesus values us. It's only by the power of the Holy Spirit. We are able to value others. Kahalagahan ng ibang tao. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Ano po? So, unang-una po kasi si Lord Jen, no? Paano po tayo binigyang halaga ng Diyos na may-ari ng langit at lupa? Na sino ba naman tayo para pahalagahan niya? Ialay ang buhay sa atin? No? So, we are also to value other people. No? Kaya po, itong value na to na nare-receive natin sa Lord, may paramdam po natin sa ibang tao. We are to make them feel they matter. No? Yung po yung advocate ngayon ni Sister Sam at ang kanyang mga grupo na you matter. Because marami po talaga na they are feeling that hindi ako mahalaga, na hindi ako accept ng tao. No? Pero tayo po, bilang mga extension ng pagmamahal ng Diyos, we are to have or let others feel that they matter. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you matter. You matter. Amen. No? Amen. Mahalaga ka, kapatid. Mahalaga ka sa akin. Kailangan kita. Diba? Amen. So, si Jesus na may tataas. Walang ibang mas mataas. Hindi po tayo pataasan. No? Lagi po ang prinsipyo is honor one another above yourself. Higit sa'yo. No? Kaya po, humility pa rin ang tinuturo sa atin ng Panginoon dito. It means selfless. No? Hindi mo titingnan yung kailangan mo, hindi mo titingnan yung comfort mo, yung convenience mo. You are to see everybody. Ano ba yung maitutulong mo sa tao na ito? Ano ba yung maibibigay ko kahit man na encouragement? No? Marami po ngayon, actually, lahat naman po tayo, may mga pinagdadaanan dito, amen po ba? Hindi lang po halata. Pero, yung isa pong ngiti, maaaring makapag-pag-ano kahit pa paano ng kapatid mo, ng kapatiran mo sa simbahan ito. No? Kasi lahat po tayo talaga may pinagdadaanan sa buhay. Mapabata, kabataan, matanda. No? And, as an extension of love of others, we have to value them. See them. Tingnan mo din sila. No? Yung mga life group leader niyo po, yung mga leaders niyo po, kala niyo lang po matatag yan. Pero kailangan din po niya ng prayers. Kailangan din po nila ng pagtapik. Amen? Minsan po, tingnan natin, kamusta kaya si leader? Nagtatrabaho siya, and then, haharap siya sa akin, kahit napagod, kahit na marami pang ginagawa. No? Minsan tingnan din natin ibang tao, not only ourselves. Not only yung prayers natin, ay baka may prayer yung kapatid ko na ito, pag-pray ko nga. No? So, we are to be really the extension of God's love. And we have to act it out. Hindi lang pwede sabihin mo, mahal kita kapatid, pero wala kang pakialam sa kanya. No? So, it's a sacrificial love. How can we help? How can I extend my hand to her? To him? No po? Lagi po yun po yung taking natin. No? And number 3, we are to believe in them. Yan. Hebrews chapter 10:24, no? Ito po yung utos sa atin ng Panginoon na tayo po yung tipon-tipon, ano po? Hebrews 10:24. Ayan. Sabi po doon, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Opo. And yun nga po, karugtunan, let us not give up meeting together as some. Yeah. So, ito po yung utos ng Panginoon sa atin, no? Ang purpose din po pala ng pagsasama-sama, pag-fellowship is to encourage one another. Na sino po bang mag-lift up sa kapatid mo, kundi ang kapwa-kapatid mo? Kaya po tayo dito sa church, we are to lift up each other. Pag medyo pabagsak na yung kamay, nag-give up na, teka, andito kapatid. Diba? Like Moses and Aaron, no? Kasi as human, we have the tendency to give up. We have the tendency na mapagod. But if we have one another, ito po yung kagandahan ng relationship eh. It's a blessing eh. No?
there's somebody that will encourage you. There will be somebody that will be your strength. Sa mga panahon na gusto mo nang sumuko, there is your brothers and sisters in Christ. There is your family. No? So, let us consider how we may support one another. Check po natin. Doon po sa sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12, verse 15. Yan, tingnan po natin. Sabi niya po doon, rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Ano po doon yung madalas na mahirap? Doon sa dalawa. Ang magtiwang kapag nagtitiwang ang iba, or mag-mourn, or magluksa kapag nanduluksa ang iba. Sa inyo po, palagay. Ano po kayong mahirap sa dalawa? Diba, pag minsan umaangat po yung ibang tao, pag titignan natin yung puso natin, ano po ba yung nandun sa puso natin? Are we happy with that people? With those people na they are rejoicing in their victory? No, they are rejoicing with the blessing and the favor of the Lord? No? Ano po yung pakiramdam po natin? No? Ano po madalas po nasasabi? Sana all. Di po ba? So ano po yung mas mahirap? Di ba mas mahirap mag-rejoice sa iba? Di po yung katotohanan sa panahon ngayon. At nawa po bilang Kristyano, bilang disipulo ng Panginoon, tayo po ay ang unang magiging masaya sa sa tagumpay ng iba, sa tagumpay ng mga kapatiran natin. Diba? Yun naman po yung kalooban ng Panginoon eh. Diba? Naranasan po natin yung kasaganaan, the fullness of life, no? And when the people reach that, no? Dapat tayo po yung unang maging masaya para sa kanila. No? We have to encourage or we have to believe in them. No? Sino po bang unang magiging supporter ng kapwa-kapatid nila? Kundi kapwa-adik mananampalataya. Amen po ba? So, yung po, nawa po magkaroon po sa atin ito ng application sa buhay natin, no? And lastly po, as I end po, actually this is the last, we are to forgive others like Jesus forgave us. Colossians 3:13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Kung nahirapan po tayo sa ganitong aplikasyon ng ating pagmamahal, tingin po tayo, paano po tayo pinatawad? Tingin po tayo sa krus, balik po tayo sa krus, paano po tayo pinatawad ng Diyos? No? Bear with each other and forgive one another. It's a requirement of the Lord eh. No? We cannot be forgiven if we don't forgive other people. If there's grudge in our hearts, no? Na hindi natin magawa na mag-release ng forgiveness to that person, no? We cannot receive the forgiveness of God and the blessings of God, no? And para po na-extend yung pagmamahal na binigay ng Lord sa ating puso, ito po yung dapat una nating ipa-work out mo sa Lord. If nahirapan po talaga tayo mag-forgive, sobrang sakit ang nagawa niya, hindi ko makakalimutan, no, tingin lang po tayo kung paano ang Diyos binura lahat ng record ng kasalanan natin at binahal tayo ng buong buo. Ano po? So, let's have allowance to other people's faults. Minsan po, hindi po maiwasan lang po sa mga relasyon, hindi po maiwasan maka-offend, hindi po maiwasan na makasakit damdamin. No po? Hindi po maiwasan yung mga bagay na maaaring magkakos ng conflict between the relationship. But one important thing is that we will learn to forgive. We will put allowance to that person. No? Hindi po, wala po talagang perfecto. Even leaders, no? Hindi po talaga, wala po talaga perfecto sa ating po, no? Dahil po lahat po ay nagkasala. Pero pagmamahal ng Diyos, sabi po doon, love covers the multitudes of sin. Amen. Sige po, habang po tayo tumatayo, dadako po tayo sa ating pong conclusion as our pinaka-application. By this,
everyone will know that you are my disciples if you love one another. Yung distinction po ng church, hindi po dahil sa maraming miyembro, hindi po dahil sa